Third-year interior design student si Jai sa University of the Philippines. Sa dami ng assignment na kailangan niyang gawin at sa aga ng kanyang klase, maswerte na raw siya kung maka-4 na oras siya ng tulog sa isang araw. When I get 4 hours of sleep, for me, okay na po yun. Whenever I do a plate po or a homework, I try to nap for sometimes an hour or 30 minutes. Sanay na nga raw siyang labanan ng antok. I used to take energy drinks, pero I got hospitalized po because of it. Nagka-wounds ako sa intestines. And then, like now, I take coffee or I take snacks to keep me awake. Ang madalas na pagpupuyat, nakakasama raw sa kanya. Antok ako in class. Tapos, may times na nag-fly po yung mind ko to, like, I can't concentrate that long. Ayon sa isang sleep specialist, ang mga nangyayari kay Jai, karaniwang epekto ng pagpupuyat. Antukin ka kinabukasan. Na apektuhan yung concentration mo, kasi hindi ka pa makapag-isip ng mabilis dahil inaantok ka. Sometimes even yung temper, nagiging mainitin yung ulo during the day. And kapag may ginagawa ka, medyo mas sluggish ka, mas mabagal ka than your usual well-being. Kapag puyat, mas madalas din daw napapansin ang mga sakit-sakit sa katawan. Yung for pain, medyo mas sensitive ka. So sometimes it may lead to a lot of aches and pains, magko-complain ka ng kasi mas mababa yung tolerance for that. Ang ilang nahihirapang matulog ng maayos, nagpapa-sleep test pa para malaman kung saan nagkakaproblema. Pero masakit ito sa bulsa dahil sa isang gabi pa lang ng pagsusuri, gagastos ka na ng hanggang 33,000 pesos. Ayon sa mga espesyalista, 6 hanggang 8 oras daw ang kailangan nating tulog sa isang araw. Di naman daw masama kundi makabuo ng 6 hanggang 8 oras basta't hindi madalas magpuyat. Pero dapat mabawi raw na walang oras ng tulog. Halimbawa, sanay ka matulog ng 6 na oras sa isang araw. Kung 4 na oras lang ang tulog mo ngayon, dapat ay 8 oras ang tulog mo bukas. Ang 2 oras na nawala ngayon, idaragdag sa tulog kinabukasan. Tina Panganiban Perez, GMA News.